For today's video mga kaante ay sasagutin po natin yung katanungan ng isa nating follower na kung magkaano po yung nagastos ko nung mag-apply ako papunta dito sa Hong Kong. Story time po tayo. Pero disclaimer lang po, based lang po ito sa aking experience po ha. Depende po kasi iba-iba po yung pinagdaanan, iba-iba po yung agency. So, sa akin lang po ito. Yung nagastos ko po talaga is more on sa pamasahe pabalik-balik ng Maynila to Tacloban. Maynila to Tacloban. Yun talaga yung pinakamalaking gastos ko po. Tapos, yung nagastos ko din po is yung sa TESDA ko po. Yung sa training ko po ng domestic work. Where magkano lang po? 3,500 lang po. Yun lang po yung nagastos ko po. Thankful po talaga ako sa agency ko na to kasi yung mga kumbaga sa witi-witi lang yung nagastos ko. Yung mga extra lang kasi yung sa medical o sa mga OWA o sa mga mga binabayaran diyan, sila na po yung parang wala po talaga akong binayaran. Yung last na nga kinakabahan na nga ako eh. Kasi pag sabi ko sa isip ko, pag kasi yung base po sa mga kwento ng mga base po sa mga kwento ba, Bisaya ba, wari-wari, base po sa mga kwento ng mga nakaanuhan ko sa training pa lang, sa kanila nagbayad silang 17,500, 7,000, mga ganun. Sa akin, 3,500 lang po. As in. Pero pasalamat ako kasi wala nga akong pera. Pagkatapos po, dito po, nung binigyan na po ako ng, sabi ko, pag bigyan ako ng, pag may flight details na ako at hingan ako ng 30,000, o di kaya magkano, 20,000, ganun, back out na po talaga ako kasi wala talaga akong pambayad ng ganung kalaki. Kasi sa dami ng mga nakausap ko dun, before sila mag-flight, hinihingan sila ng 39, 30, 28, iba-ibang agency. So, thankful ako sa agency ko po kasi nung binigyan na po ako, chinat na po nila, Duday, may flight details ka na, so ganitong araw ka na pa-flight, so ganito. Wala kang babayaran, yung babayaran mo lang po is doon sa agency sa Maynila, is para sa PhilHealth mo at sa pag-ibig. Yun lang po yung binayaran ko. Sa totoo lang, thankful po talaga ako kasi yung gastos ko lang po, kung tutuusin, sa pamasahe, sa pabalik-balik pagkain, ganun. Thankful din po ako sa kapatid ko kasi doon ako nagstay sa bahay nila, nakalibre din po ako ng stay doon at pagkain syempre. So, hindi, yung iba nakakagastos dito ng 50,000, yung iba talaga po dito, talagang maggastos po talaga, lalo ng mga una-una, naggastos po sila ng 100 plus, 100k plus, ganun, bago sila makapunta dito sa Hong Kong. Ang laki talaga ng binayaran nila. Tapos yung mga nakasabay ko po, na ibang agency ha, bago sila mag-flight talaga, magbigay talaga sila, magbayad talaga sila ng mga amount na ganun. So talagang alam kong malaki yung gastos nila kaysa sa akin. Kasi yung sa akin, kung sabihin, kung ano lang talaga, kung kwentahin ko talaga lahat, kung kwentahin ko, iba lang yung pamasahe, ganun, yung mga papel-papel lang. Sabihin ko na lang na 30,000 yung nagastos ko sa mga ganun, 35 ganun. Pero kung syempre nasama na yung mga pamasahe yung mga boarding house ko. So, sabihin natin nag-aabot din ng 50k yung gastos ko yung sa ano ko. Pero kung kasama doon yung mga bayaran ko sa agency, kung yung agency ko ay pareho ng ibang agency, baka mahigit 50 to 80,000 din yung magastos ko. Grabe, pero at least kumbaga thankful din ako sa agency ko na to. As in, naswertehan lang talaga ako na ganun yung patakaran nila. As in, wala talagang babayaran, wala kang babayarang mga eme-eme kagaya ng ibang agency. So, yun po. Sa akin lang po yun, disclaimer lang po sa akin po. Based on my experience po yan. So, sa iba po, iba naman po, ibang agency po. So, thank you po. Sana po, thank you sa panonood po at sana po nakatulong.